Planong reklamasyon ng China sa Sabina Shoal napigilan dahil sa presensya ng Philippine Coast Guard. I think this is the reason why we can say na we are effective in deterring China from doing this small-scale reclamation, because China also doesn't want to get caught on how they do it. Pagpapalakas ng kapabilidad sa pagdepensa ng teritoryo, mahigpit na bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang command conference sa Philippine Air Force. Bagong promote na general at flag officers, hinimok na harapin ang komplikadong mga hamon sa seguridad. That you will uphold the principles that made you patriots, professionals, always compliant with command, faithful to our Constitution, loyal to our country, and mindful of our conscience. Pagtatakda ng limitasyon sa aangkating bigas ng National Food Authority sa ilalim ng Rice Tarification Law, tiniyak. That's why I would like to ensure our counterparts in the Senate that this is a different scenario. In fact, very limited ang kanila magiging presence po rito in case of emergency situations. Senator Ronald Bato de la Rosa nilinaw na walang hidden agenda sa pag-imbestiga sa umano'y nag-leak na PIDEA documents. Former Executive Secretary Paquito Ochoa ipapasabi na sa Senado matapos hindi makadalo sa pagdinig dahil sa COVID-19. Kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing to hear everyone para pakinggan natin sila. Wala po tayong hidden agenda dito. Itataya ko ang buhay ko dito sa hearing na ito as far as objectivity and neutrality is concerned. Resulta ng ginagawang pag-aaral sa adjustment ng sahod ng mga empleyado ng gobyerno, inaasahang ilalabas na sa susunod na buwan. Mid-year bonus ng government employees natanggap na. Panukalang gawing batas ang food stamp program. Target ipasa ng Kamara bago ang Sine Die adjournment o pagtatapos ng sesyon ng Kongreso. Ito ay isa sa napakahalagang bill dahil ngayon lahat nakakaramdam ng inflation. Pero naka-pilot program pa lang at objective namin is sana before the end of our session sa May 22 ay ma-aprubahan na to, this food stamp bill. Meralco customers may dagdag bayarin sa kuryente ngayong Mayo. Sunod-sunod na yellow alert, pwede ring maging dahilan ng dagdag singil sa susunod na buwan. Matapos ang nito ang halos na piso na bawas singil nung nagdaang buwan, tataas po ng 46 centavos kada kilowatt hour para sa buwan ng Mayo. Ilang senador tinutulan na ibalik sa NFA ang pag-angkat ng bigas. Department of Agriculture sang-ayon na sa kanila na lang ibigay ang emergency power para bumili ng bigas. Kung ayaw nyo sa NFA, okay din sa amin na sa amin lang ibigay sa power to import. As a last resort, kung ayaw nyo sa NFA din ho, as long as bigay nyo sa amin and emergency power, we'll find, that is fine with us. Foreign nationals na nasa detention facility ng Bureau of Immigration, siksika na rehabilitasyon sa pasilidad, plano na ng ahensya. It feels like it's getting smaller and smaller every year because the number of arrests that we have is getting bigger and bigger. Chinese Embassy iimbitahan sa investigasyon ng Senado sa susunod na linggo kaugnay ng umano'y posibleng wiretapping sa isang military official. Department of Justice inatasan ng NBI na imbestigahan ang posibleng wiretapping ng Chinese Embassy. Ang gusto lamang patunayan dito ay kung nagkaroon ba talaga ng wiretapping. Patong-patong na kaso ihahain laban sa niraid na iligal na ospital sa Pasay City na hinihinalang sangkot sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. So marami ho tayong kasong isasamba dito para tuluyan na pong maipasara ang ospital na ito. Atin ito civilian mission sa West Philippine Sea, matagumpay. Supply boats na kalusot sa Baho de Masinloc. Mabuting balita! Ang ating advance team ay nakaabot at nalampasan ang massive at illegal na blockade ng China sa Baho de Masinloc. Manibela at Piston muling nagkilos protesta kontra sa gagawing panguhuli sa mga tradisyonal na jeep na hindi nagpa-consolidate ng prangkisa hanggang noong April 30. DOTR umapela sa unconsolidated PUJs na wag nang mamasada. Hindi pa sila nakontento
tinanggalan na nga nila kami ng prangkisa, kukunin pa nila yung jeep. So I think it's just right na hindi na po dapat pumasada yung mga hindi nag-consolidate. Ito po ay responsibilidad ng operator sa kanyang driver po. Reklamo kay Major Alan De Castro at driver nito kaugnay sa pagkawala ni Catherine Camilon, ibinasura ng piskalya. PNP Calabarzon maghahain ng motion for reconsideration para iapela ang naging desisyon ng prosecutor sa kaso. Siyempre, masakit po sa amin yun dahil hindi naman ho yun ang inaasahan namin. Pero hindi naman ho natatapos ito dito. Hindi naman ho ibig sabihin tapos na yun. Hindi ho mawawalo ng pag-asa. Malalakas na pag-ulan, inaasahang mararanasan mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon ayon sa Pag-asa. 13 hanggang 16 na bagyo posibleng pumasok sa bansa ngayong taon ayon sa State Weather Bureau. Maaari pong yung October, November, December na mas matataas ang tsansa na medyo mas marami po yung ulan natin na matatanggap. China nagbantang aarestuhin ang trespassers sa West Philippine Sea. Pero Philippine Coast Guard iginit na iligal ang direktiba ng China. Umano'y malaking tubo ibinabaon sa gitna ng bahura sa Baho de Masinloc. Mga mangingisda 1 buwan nang hindi pinalalapit ng China sa bahura. Ngayon daw po tinaboy na sila, hindi na sila pinapayagan doon kasi nagkaroon na ng activity sa loob. So may nakabantay na doon, meron nang itinatayong tubo sa gitna ng Baho de Masinloc. Senado, kokonsultahin muna ang Defense Department kaugnay ng nakaambang investigasyon sa umano'y wiretapping ng Chinese diplomat sa opisyal ng AFP. Kasi these discussions may expose us to sensitive matters na malalaman ng kabila, malalaman ng kalaban. So, kailangan pag-isipan natin yan na mabuti, pag-aralan natin yan na mabuti. Canadian national na umano'y sangkot sa Alitagtag Drug Hall na huli sa Tagaytay. Inquest proceedings isinagawa sa Department of Justice. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpiyansa na gawing tourism powerhouse ng Asia ang Pilipinas. So this TRA is an important initiative for us as we want to transform the Philippines into the tourism powerhouse in Asia. We are in very steep competition.